Professor Magno, mula ho nung nawala kayo sa gobyerno, you've made it your mission na i-expose yung sa tingin nyo mga irregularidad. Ba't nyo ginagawa ito? Wala na kayo sa gobyerno. I think tayo bilang mga mamamayan, may pangunahing responsibilidad na bantayan to kasi ultimately, tayo nagbabayad sa lahat ng mga korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Parang hindi ko ma-imagine, for example, sa percentage ng VAT, sa ASEAN, 12% sa Pilipinas, ito yung quality ng serbisyo na nakukuha natin sa gobyerno. Sana man na kahit na may kahit paano may functioning healthcare, maayos-ayos ang infra, maayos ang education quality. And I think we deserve to demand that kasi tayo nga yung nagfa-finance ng We have one of the highest VATs, di ba? Yes, yes. Other countries, Japan, 8%, 7%. Diba? Tapos tayo, 12%. Kaya nakakagalit. Makikita mo, sa kabila ng dami mong binayaran sa gobyerno, binabaha ka pa rin. Wala naman tayong property insurance, di ba? Pag nasira yung bahay mo, ikaw pa rin nagagastos dyan pang pa-repair. So ultimately, parang wala namang silbi yung gobyerno sa atin. Hindi natin nararamdaman. Na-research ko na nga yung mga contractors sa party list. Sa party list. Merong mga contractors na tumakbo under party list. So, mangungontrata muna tayo bago tumakbo. Hindi. Nakita mo? Tingnan ko yung mga profile ng party list. Inisa-isa ko sino yung mga nanalo. Meron dun anak ng contractor mismo. Mga ganon. So, well, actually, baka naman daw for the interest of the Filipino people, para makatipid tayo. Kasi wala nang cut yung congressman. Kasi sila na yung congressman. Ayun Diretso na. Ba't kaya nila ginawa yun? Kasi greedy sila. Yung pagiging gahaman ay walang hanggan. In-exercise no nila ng point gusto. of satiation. In-abuse yung power. Commissioner Heidi, thank you for this interview ha. Maraming salamat po. And Professor Magno, thank you. Salamat. Una sa lahat, ano masasabi nyo dito sa ginagawang investigasyon sa mga kinurakot na proyekto ng gobyerno? Ikaw muna. Sabi ko nga, very interesting kasi natutok ulit yung atensyon ng mga taong bayan dito sa mga matinding usapin ng korupsyon. Kahit alam naman natin nangyayari na talaga to at matagal nang nangyayari to, no? But it also sets an expectation sa Pangulo na may gagawin siya dito. Very strategic, very good PR yung isumbong mo sa Pangulo yung mga korupsyon na nangyayari kasi parang napaka-reachable, open ng Pangulo. But at the same time, ang sasabi ko nga, hindi ako umaasa na may mangyayari dito hanggat walang systematic at policy approach dito sa problema natin na hindi ko pa nadidinig mula sa Pangulo. Nakita na natin ito in the past, ano? Kaya lang may isang bago dito Malinaw na nasangkot yung oversight. Oversight. Ang Congress also exercises oversight functions, no? The Commission on Audit also exercises oversight function. Tapos ang tinatanong ko, parang wala akong makitang malinaw na strategy. And then, ano ba yung objective for doing this, di ba? Tapos gusto kong i-manage yung expectations ko. Galing na ako dyan di ba? Sa daming cases, di ba? Ang tanong ko, ano bang gusto dito? Magpakulong para may managot? O yung preventive side? By saying i-manage yung expectation, parang hindi ako makapaniwala na may makukulong. Pero nakapanlulo mo po yung mga naririnig nating bilyones, trilyones, flood control projects, pero binaha pa rin po tayo. Ang tanong ho ng marami, bakit nagkaganon? Ang laking pera ginagastos ng gobyerno. Pero palpak naman, wala namang umubra. Anong tingin niyo ho doon? Yung sa audit, mayroon tayong tinatawag na nature of the transaction. Nature of the transaction, flood control yan. Kasama dyan yung dredging, etc. Usually ito may mga embedded items. Mahirap makita. Kaya favorite yan ng mga kontraktor. Madaling magtago ng kalokohan. Ano? Mas malaking kurakot sa flood control projects. Kumbaga, ano ba to? Heavy pa siya sa capital. Ano? Talagang million kaagad or billion. Ano? Pagkatapos madaling itago. For example, when you do the design, ay huwag kang mag-design na simple lang. Kailangan yung bonggang-bonggang design. Para mas malaki yung cost, di ba? Pagdating sa execution, titipirin mo. Hindi mo gagawin yung as design, di ba? So, ang ibig ko sabihin, ito yung pinakamadaling paghanapan ng paano magkakapera. Pero hindi ko inisip na
gagawin nila ghost project. Kasi napakalaki nito para hindi makita di ba? Doon ako talagang parang nawala ng ano, kumbaga mahulog ka sa silya, di ba? Usually kasi, Jessica, ang ghost project, mga ano yan, yung mga easily na nadidispose na item. Remember yung walis tingting, di ba? Narinig mo yan, yung mga audit namin ng walis tingting. Fertilizer. Oo, kasi madaling ma-consume, ma-dispose, no? Pero ito, flood control. Tapos ghost project. Ang ibig sabihin, ganyang katindi kakapal yung mukha ng mga nag-ano dito, di ba? Ganyang katindi, ganyang taas, yung impunity na meron tayo. Ang na-experience ko lang, nakapag-audit ako ng Cotabato-Lanao Provincial Road sa Autonomous Region for Muslim Mindanao. Ilang beses ding na-report yun as completed. And then pagdating namin, saka pa lang siya talaga kinonstruct, di ba? Taon-taon, lumalabas sa report. Until after then President Ramos ordered na, teka, bakit parating nare-report as ano, pero non-existent, di ba? So, nung last na sector nung ano, pina-audit sa amin. So, nag-audit kami noon. Nag-audit kami ng Lanao del Sur, ano? May mga red flags tayong nakikita. Kunyari, ang unang claim ay na andyan ka sa foundation, etc. Ang susunod, roofing na. Di magtataka ka. Mga buildings ito. Paano nagkaroon ng foundation? Walang walls, pero may ano. Professor Magno, mula ho nung nawala kayo sa gobyerno, you've made it your mission na i-expose yung sa tingin nyo mga irregularidad. Bakit po? Ba't nyo ginagawa ito? Wala na kayo sa gobyerno. I think tayo bilang mga mamamayan, may pangunahing responsibilidad na bantayan to kasi ultimately, tayo nagbabayad sa lahat ng mga korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Parang hindi ko ma-imagine, for example, sa percentage ng VAT, sa ASEAN, 12% sa Pilipinas, ito yung quality ng serbisyo na nakukuha natin sa gobyerno. I think I owe it to my kids to at least ensure na kung mag-graduate man ako sa mundong to, pinasa ko na sa kanila yung lipunan. Sana man na kahit na may kahit paano may functioning healthcare, maayos-ayos ang infra, maayos ang education quality. And I think we deserve to demand that kasi tayo nga yung nagpa-finance ng we projects. Have one of the highest VATs, di ba? Yes. Yes. Other countries, Japan, 8%, 7%, Vietnam. Sana all. Diba? Tapos tayo, 12%. Napatuloy ang nangyayari kung walang ginawa kundi mangutang yung gobyerno. So kung mangungutang sila, pababayaran tayo, might as well make sure na ginagastos ng maayos ang pera natin. Kaya nakakagalit, makikita mo, sa kabila ng dami mong binayaran sa gobyerno, binabaha ka pa rin. Wala naman tayong property insurance, di ba? Pag nasira yung bahay mo, ikaw pa rin nagagastos dyan pang pa-repair. So ultimately, parang wala namang silbi yung gobyerno sa atin, hindi natin nararamdaman. Tapos minsan, madalas pa, sasabihin natin, hindi yung mga mahihirap, di naman yung nagbabayad ng tax di ba? Kaya minsan, parang wala kayong karapatang mag-demand. But actually, mas mga mahihirap, mas malaking portion pa ng income nila yung binabayad nilang tax. Bumili ka lang ng 3-in-1 na kape, nagbayad ka na ng tax, sumakay ka sa jeep, nagbayad ka na ng tax dyan. So ako, ang mission ko talaga is para maintindihan ng mga tao yung connection ng tax na binabayaran natin sa gobyerno at yung serbisyo na dapat nakukuha natin. Dito po sa mga naririnig nyong naisisiwalat sa Senado, contractors colluding with the DPWH, with congressmen, and congressmen na contractors po pala. Ano hong reaction nyo nung naririnig nyo ito? Was it still news? Bago pa rin ho ba ito sa pandinig nyo o alam nyo na? Because you came from government. Yes, and hindi yan surprising. No? Madalas kong sinasabi at naging advocacy ko to even before joining government. Kapag hinahayaan mo lang na yung private sector at ang government ang nag-uusap, malaki ang tendency ng corruption dyan. Kasi katulad sinasabi ni Tita Heidi, walang oversight, walang nakabantay. Paano tayo humantong dito? Di ba ilang dekada na natin nilalabi ang Freedom of Information Law? Hanggang ngayon, wala tayong access sa mga dokumento ng gobyerno. So ngayon, halimbawa, kahit gusto nating magsumbong sa presidente, mag-analyze ng mga datos, hindi natin magagawa kasi wala naman tayong access sa mga datos nitong mga infrastructure projects na to. So habang may vacuum sa conversation, sa decision, kung ano yung mga programa at projects na ipapatupad, mas matindi at mas magiging malala yung korupsyon. Kaya ako ang sinasabi ko talaga dito, maliban doon sa independent oversight,
body na dapat kinikreate ng presidente kasi hindi ka pa panipaniwala kung yung presidente mag-iimbestiga eh. Paano kung mga kamag-anak niya i-report sa kanya? Iimbestigahan ba niya talaga yon? Di ba? I mean, Congress investigating itself, medyo patawa, no? Kaya importante independent body. But last night, I posted the draft ordinance. Kasi yung mga mayors are saying, kailangan natin ng hustisya sa mga flood projects na to. Ang sa akin lang, we need policy reforms eh. Di ba, kailangan konkreto. So, ang challenge ko doon sa mga mayors natin, governors, local councils, eto, nag-draft na ako ng ordinance. Let's create an independent body, kahit sa local level, para yung mga communities makaka-monitor ko ano ba itong mga infra projects na ini-implement ng local, ng national. At nakalagay na din doon, ito yung mga minimum information na dapat ginagawa niyong public. Para yung mga tao, pag nakita na, ganito yung gagastahin, ganito kahabang kalsada, check natin, ganun nga ba kahabang kalsada? Ganito nga ba yung kalidad ng napagawa? So, kasi kung walang ganitong sistema ng monitoring, walang access sa data, walang space para magtanong at mag-validate ng information, talagang magpapatuloy lang yung issue ng korupsyon. Commissioner Heidi, sabi niyo po, let's manage our expectations. Tama po. Sa akin. Dito po sa nangyayari that the senators and the congressmen are investigating itong mga anomalya. Sa palagay niyo po, may mangyayari? Nag-post nga ako sa Facebook. Sabi ko, wag na mag-aksaya ng pera, di ba? Kasi pa nag-investigate sila, magkano yung budget ng Congress at Senate. May merienda, meron pang kung ano-anong expenses dyan, di ba? Paano natin pagtitiwalaan yun? Alam natin na pag tinatawag sa hearing, takot na takot yung resource person, di ba? Baka pwede ka sigawan, baka pwedeng ipahiya ka, di ba? Pangalawa, sino may lakas ng loob na magsabing, kayo po ang nagpa-insert ng funds at kayo po yung nag-insert ng contractor. And these are realities, di ba? Ang biro ko nga nung auditor ako, kapag inserted funds, kapag funds inserted din yung contractor. Alam na yan, di ba? Minsan nga, nung panahon na may SARO pa, dala na ng contractor yung SARO, pupunta na sa auditor. So, ang ibig sabihin, parang pinapamukha nila sa auditor na, kaya ano to, kaya wag ka nang maingay, di ba? So, sino yung ganong kalakas ng loob para magsasalita sa isang investigasyon na alam mo naman, karamihan, hindi man natin sabihin lahat, kabaro nila ay meron ding kinalaman. Hindi ako naniniwala talaga. Pero maski pa paano po naman, may mga nalalaman tayong impormasyon. Meron like sa privilege speech ni Senator Lacson, nalaman natin yung collusion. Nalaman natin some names. Sa inyo po ba walang masyadong value yon? May value siya, pero ang point ko ay for purposes of gathering the audit evidence and converting them into legal evidence that can withstand the rigors of a court trial. Hindi pa tayo narating doon eh. Masakit sa bangsyang pag sinabi natin na ito yung audit evidence ko. And then, sigurado ka na dun sa audit report mo. Pagdating sa Sandigan Bayan, dismiss, di ba? Kulang ang ebidensya mo. So you're saying po, optics-wise, sa noise na naririnig natin ngayon, mataas yung value. Pero magkakaroon lang ng bunga yan kung magkakademandahan sa korte. At may ebidensya. Tama po ba? Oo, tama rin, in effect. Pero ang gusto ko rin sabihin ay, meron naman din siyang kahalagahan in the sense na may pagsisimula na yung auditor. Diba? Kasi itong ginagawa ng Kongreso at House, hindi naman siya within the formal, ng isang formal investigation. At best ito, pinapaingay mo lang yung publiko eh. Kaya lang, ang tingin ko naman, meron din siyang gamit in the sense na, nung sinabi niyang, etong mga contractor na to, etong mga project na to, meron na kaagad queue, yung Office of the Ombudsman. May queue na kaagad yung Commission on Audit. Kaya lang, ang sabi ko nga, bakit gagawin nating COA muna and then Ombudsman? Bakit hindi natin gawing joint investigation? We have the Commission on Audit, we have the NBI, we have the Office of the Ombudsman, para hindi na mangyayari yung mag-audit muna ng fraud. Ang fraud audit natin bago ma-release 3 taon. Tapos papasok sa Ombudsman. Magfa-fact-finding bago another 1 year or 2 years. Saka pa lang dadalhin sa Sandigan. Kung may recommendation, di ba? Thinking ko, the people are watching di ba? At baka may bahanan naman sa susunod. So dapat medyo strategic yung dating dito. Kailangan meron kang high level na investigation na nakalagay doon ano yung powers nila, ano yung kanilang functions, di ba? Can they issue subpoena, etc.
And then at the same time, sino-sino yung mga expert na kailangan nilang pwedeng makipagtulungan sa kanila. For example, NBI. Mahalaga yung handwriting expert eh. Kailangan yan eh. Pangalawa, kunyari, AMLA. Kasi meron kang kailangan makita ng mga halimbawa, of course. And then, kailangan mo rin siyempre na paano natin i-prioritize na itong kasong ito mauna. Remember, Jessica, yung final kong case nung sa Cotabato, buntis pa ako nung nag-audit. Nung lumabas yung kaso, yung pinakang final decision, 18 years old na ang anak ko. So, kung titingnan natin ito, by the time na mag-audit ang COA, to the time na mapunta sa ombudsman, to the time na magkaroon ng hearing, baka 2 presidente na ang meron tayo after this. So it begs to be asked, may saysay ho ba lahat tong mga napapakinggan ho natin ngayon? Yung ikinagagalit ng marami. Kung sa experience nyo po, it took 18 years nung anak nyo na lumaki. Favorable by decision. Oy, favorable. Pinagmamayabang ko yon kasi kaunahan ako nakakuha. Pero ang haba ng panahon, ma'am. At saka, talagang conviction affirm ng Supreme Court. Yeah. Well, may saysay ba? Sa akin, tingnan natin on the positive side. May saysay in the sense na nakita natin na maraming mga kababayan natin ang sumali sa discourse. Iba yun di ba? Pangalawa, nakita mo yung kabataan natin ngayon, di ba? Sila yung unang pumupronta sa paniningil, di ba? Pangatlo, nagkaroon ng luminya ng ibang branch. Di ba? Meron ng mga lifestyle check, di ba? So sa tingin ko, ito yung maganda. Sumasali at nagiging napaka-aktibo ng mamamayan. Ang tanong, hanggang kailan masusustain yung attention ng public? The moment mawala yan, baka wala na rin yung investigation. Yun yung takot ko. Pwede bang pag-usapan natin yung insertion sa budget, Professor Magno? You served in the finance department. Ang alam ko po sa birokrasya, napaka-tedious niya, ang daming rikititos. Pero paano po nakakalabas yung mga bilyones o trilyones at napupunta lang sa kurakot? Alam mo kasi nung nangyayari dyan sa kongreso natin, yung pagpa-finalize ng budget, may version ng House, may version yung Senate. Pag nag-bicameral meeting na, iilan lang ang representative noon na nanggagaling sa House at sa Senate. At sila-sila lang ang nag-uusap. Unfortunately, ang naging practice niyan at the bicameral level, hindi naman yan nagiging reconciliation lang ng pagkakaiba. Ang naging tradition ay yung bicameral members can change. Pwede lang baguhin yung lahat ng content ng draft bill. So ang nakita natin ng mga nakakaraang taon, not only for 2025, beginning 2023, 2024, ang laki ng disparity nung lumabas sa discussion ng House and the Senate at kung ano yung mga lumalabas sa BICAM. Dito na nga natapyasan yung education, nawala ng budget yung PhilHealth, nagkaroon ng 200 billion plus allocation, ang DPWH, dumoble ang budget ng House of Representatives, nagdagdag ng billion na budget ang Senado. Tapos dahil napakakapal ng dokumento na yan, wala namang summary na pwedeng i-review ng mga senators at congressmen. So, pirma lang ng pirma. To the effect na last time, 2025, pumirma sila, may mga blanco pa. Diba? So, it's very, very problematic. Ang ginawa nila ngayon, merong biglang unprogrammed appropriation. Tatanggal sila ng malaking chunk dito, ilalagay sa unprogrammed. Yung unprogrammed, hindi kasama sa bilang ng pie. So, pwedeng napakalaki ng unprogrammed, biglang may bakante ka na dito sa pie mo, saksak mo ngayon ng isaksak yung mga priority projects mo. So, yan na yung mga flood control, waiting shed, roads, multipurpose building. So, parang outside of the budget, may hiwalay na pondo. Yun ang unprogrammed budget. Pero budget din siya. Na parang yun yung namamanipulate nila. Yes. Ang matindi, nung mga nakakaraang 3 taon, ang inilagay sa unprogrammed appropriation, yung mga pilot projects, flagship program ng presidente. Imagine that, yung mga infrastructure project na sinasabi niya sa SONA, nandun sa unprogrammed. Tapos, ang malungkot pa dyan, ito kasi mga unprogrammed items na to, utang to loan natin yan, ready for implementation. Kapag in-approve na yan, nag-i-interest na yan, binabayaran na natin ng utang. Saka may commitment fees pa. But it won't be implemented kung wala yung government counterpart. Inilagay nila dun sa unprogrammed. At pin-prioritize itong mga insertion nila. Kasama yung AKAP,
yung ayuda na dinidistribute ng Congress. So, for me, kaya ako nga sinabi ito yung pinaka-corrupt na budget kasi hindi na talaga kapani-paniwala. Imagine, yung mga infrastructure na priority mo for development, tinanggalan mo ng pondo. Nilagay mo sana. PhilHealth, zero budget. Tapos nag-insert ka ng AKAP, yung pangbigay mo ng ayuda sa mall. yung mga flood control projects. Diba? Ba't kaya nila ginawa yun? Kasi greedy sila. Yung pagiging gahaman ay walang hanggan. In-exercise no nila point of satiation. In-abuse yung power of the purse, di ba? Yeah. Kasi ang problema natin, the budget has become so technical. Ang kapal-kapal ng GIA, di ba? So yung ordinaryong tao, babasahin mo ba yan? Ako, pagkakapal-kapal yan, di ba? Ayaw mong basahin. Tapos pangalawa, seldom na pag-ugaliin natin yung alamin yung budget eh. Pero pag tiningnan natin, kung budget yan, na parang sa pamilya, ito yung budget ng pamilya, dapat inaalam ng lahat ng miyembro, di ba? Ang nangyari niyan, parang ginawang privilege na lang ng few. Yeah. Naging secret naaabuso. kasi. Sikreto. Ang intindi ko po sa sinabi nyo, Professor Magno, parang this is supposed to be the budget for priority projects, pero inuna nila yung sarili nilang mga interes. Yes. Yung mga proyekto that will gain for them more patronage. Yes. Tama po ba? Yes, yan talagang para naging... mas pogi, mas maganda sila. For ganda o pogi points pala yung mga ganon. Alam mo, naging ano na rin kasi, parang hindi natin completely mabe-blame yung politiko because yung mga kababayan natin, may expectation din na kapag elected official ka, may programs and project ka, may patarp ka, kaya nga pagdating ng eleksyon, kahit congressman ka, meron kang waiting shed, meron kang multipurpose building. Pero ang totoong function nila, gumawa ng batas. Pero kasi tayo, bilang mga mamamayan, yung expectation nasanay natin, tayo. may mag-aabot ng pera sa'yo, aabotan ka ng politiko. So, yaan yung mga ini-insert nila ngayon. Yung AKAP na pwede kang bigyan ng pera, guarantee letter na magkakautang na loob ka sa kanila kapag na-hospital ka, infrastructure project na magre-raise din ng pera para sa kanila, pang-eleksyon nila, at saka siguro dagdag kita nila, diba? So, ganyan yung naging sistema. Tapos, secret yung nagiging proseso kasi yung BICAM walang nakakapag-observe. Pero bakit nga ho nangyayari yon? May budget na pinaghirapan, pinag-usapan, nakakapagsingit pa rin po yung mga congressmen at senator na mga pet projects nila. Wala kasing oversight. The civil society, the Hindi public, masyado naintindihan ng tao yung budget process. Kaya nga dapat yung mga nagtuturo sa College of Public Ad, ginagawa nilang exercise yung pag-aayos, yung pagpanonood ng budget hearing, di ba? Para nakakapag-observe at nakikita ng mga estudyante yung dynamic sa budget process, di ba? Kasi ito na yung reality eh. Napaka-technical ng budget process, napakakapal ng dokumento. Mahirap intindihin. So walang information na kasi natatakot yung taong bayan. Parang na-insecure ka, di ba? Pero ang totoo nun, dapat pinag-aaralan natin. And ito siguro yung maganda sa nangyayaring diskusyon. Kasi, ayan si Cielo, marami tayong mga ibang vloggers na nagfo-focus, pinipilit himayin, baryahin, yung mga sistema ng gobyerno like budget, audit, di ba, accounting, procurement, di ba? Dati, hindi natin pinag-uusapan yan eh. Dapat pakialaman natin. Yeah. Dapat pakialaman natin. Actually, intindihin natin. May mga iba't ibang stakeholders group. Kailangan i-build natin yung capacity nila. Kasi halimbawa, mga PWDs. Ang mga batas natin guarantees fund for them. Yung mga infra natin, dapat guaranteed yung mga design para sa kanila. So if we teach them kung paano i-analyze yung budget, sila mismo yung magsasabi na, uy, kulang yung perang binibigay nyo sa sektor namin. Yung parang yung mga doktor sa PhilHealth, natatrack ngayon, kulang ang pondong binibigay nyo sa PhilHealth. Hindi to naayon sa batas. Pero yung pangatlong importante doon, dapat legitimate space eh. Kasi halimbawa ngayon, iimbitahan nila yung mga civil society, di naman sila nakakapagsalita, hindi naman sila nakakapag-input, hindi sila nakakapag-criticize ng budget. Kasi hindi nila papapuntahin nila, makikinig ka lang. Edi sa YouTube ka na lang makinig, wala ka pang gasto sa pamasahe, diba? Pero ang nakakalungkot yun nangyayari sa national debate. Hindi na nangyayari sa mga barangay, di ba? Marami nagsusumbong sa akin, ako po yung head ng appropriations. Pero humihingi ako ng kopya ng budget namin, hindi ho ako binigyan. Tapos nakita ko na lang may na-approve na kontrata. Wala man ho akong kopya. Nag-deliver na ho, hindi ko pa ho nakita kung kailan nag-bidding. In other words, napakataas ng level ng impunity, di ba, na kung ano yung mali, yun yung bumababa. At yun ang natututunan ng kabataan, di ba?
Kaya napakalaki ng problema natin eh. Hindi lang systemic eh, cultural din, di ba? So natatakot talaga ako eh. Sabi ko, ano ba to? Ano bang pupuntahan namin? Kasi kahit sa level ng barangay, di ba? Yeah. At yung mga barangay, yung mga sangguniang kabataan, di ba? At Marunong na rin sila ng ano. May infra projects din. Oo, malaki. Commissioner, you were saying something na itong mga kurakot na ito. Sabi ko itong nakita natin na malaking kurakutan sa flood control fund. Hindi ito yung parang tipong bigla na lang tayo nagising, ang laki-laki na lang ng perang nawawala. Nagsimula ito sa mga maliliit na forms ng katiwalian na hindi natin pinapansin, na hindi natin inaalam. Sabi ko nga, kung ano yung ginagawa sa national level, ginagawa na rin sa barangay. Diba? Napakalapit sa atin, dapat nalalaman natin. Sino sa atin ang nagpupunta sa barangay para alamin? Magkano yung project? Meron ba tayong infrastructure? Aba, meron palang gagawing kalsada. Ginagawa ba natin yan bilang mamamayan? Diba? And all of a sudden, bigla tayong nagising. Uy, ang laking nakawan nito sa flood control. Pero the reality is, hindi siya nagsimula ng big time kaagad. Nagsimula siya sa maliliit na na hindi natin pinapansin. Kasi linulubog na tayo sa baha. Kaya ngayon, naging very active na yung mga tao magbantay. So I think dagdag doon sa sinabi ni Tita Heidi, ang importante pa rin ay alamin natin yung mga karapatan natin. Kasi sa batas natin, may mga karapatan na tayo na kung saan, hindi lang alamin yung project, but maging bahagi ng consultation. Kasi marami sa mga projects na yan, hindi naman angkop dun sa situation natin. Hindi naman natin kailangan minsan ng dike. Baka hindi yun yung appropriate response sa pagbabaha sa lugar natin. At ultimately, tatandaan natin, tayo yung maaapektuhan dyan eh. So we have to assert yung karapatan natin na makonsulta, malaman kung ano yung mga proyekto na to na itinatayo sa mga lugar natin. And I think pinaka-importante for me sa kampanya na to, at the minimum, sana ma-improve ang access to information. At kung may policy ang isusulong yung Pangulo, sana ma-identify niya kasi hindi talaga kapani-paniwala kung soundbite lang na isumbong mo sa akin. Mahiya kayo, ang kapal ng mukha nyo. Pero kung walang policy at institutional change, hindi talaga kapani-paniwala na may pagbabagong mangyayari. Expect na lang natin next year, pag nagbaha uli, same conversation. Ang tingin ko po, correct me if I'm wrong, kasi ang pinapansin madalas, yung mga kaso ng anomalya na maliliit, yung dati, cotton caps, yung mga extortionist, small time lang ho pala yun. Yes. Ang big time robbery nangyayari sa national budget, sa mga usapin kahit ng mga namumuno sa atin. Tama ho ba yung ganong impression, perception? Ako dalawa. Yung isa ay involved yung mga high-level officials, budget, kasi malaking pera to. Yung isang type ng corruption na ito, hindi rin natin madalas makita, government capture. Usapin ng private sector at government. Kung sino yung mga napapaboran, sino ang mga naglaland ng big contracts. Hindi lang to yung contract sa infra, but all the other contracts ng government. Ano yung mga incentives na nakukuha niyan. Yan ang mga hindi pa nabubuklat ngayon. Na yun nga, kapag ang conversation mo nasa pagitan lang ng mga interest groups, hindi kasali yung taong bayan, magiging patuloy talaga yung corruption. Pag binalikan nga natin yung flood control projects, makikita mo, isang contractor may 49 projects. Sabi ko, paano maging feasible yung 49 projects yung hawak mo, di ba? So, tapos may limit ka sa pickup na ito lang dapat yung maximum na kaya yung mong resources implement. mo, yung tao mo, yung equipment mo, di ba? Exactly. Kaya lang ang nakakalungkot, nakita ko na tong findings na to nung bata pa ako, dalaga pa ako, findings ko na yan eh. So, ang ibig sabihin, hindi tayo gumagraduate, di ba? Doon ako kinabahan. Kasi nung nakita ko yung contractor, mababa ang net financial contracting capacity. Pero may 49 projects na spread kahit kulang ang tao, kahit kulang ang equipment, ang dahilan makakapag-rent. Pero wala kang resources at wala kang capacity, di ba? Pero ang tanong ko, dalaga pa ako, findings ko na yan eh. Ang ibig sabihin, hindi tayo gumagraduate. Something must be wrong. Tita Heidi, nung nakita mo yan, privilege information yan dahil auditor ako. Auditor ka ng COA. Ako gusto ko, makita yan ng taong bayan ngayon. Di ba dapat nakikita natin common yan? sense eh. Ako naman, ang takeaway ko dyan, pinagdaanan na natin to nung Napoles pork barrel scam. Very similar. Tapos ngayon na naman, the same thing. Yeah. Kurakot pa rin. May forecast ako. Kasi nung Napoles pork barrel, na-declare na yung pork barrel ay unconstitutional. Diba? Then, nagkaroon ng unintended consequences. Kasi nga, ang nangyari, nagkakaroon ng mga insertion, lobbying, pero hindi na natin na-account sa mga congressman. Kasi hindi na direkto yung pondo sa kanila.
This one, pwede ring magkaroon ng unintended consequence. Wala na tayong nakikitang difference sa NEP at saka sa GAA. Sana. Diba? Kasi na-insert na sa NEP. Yun na nga eh. So, di ba, ang spirit nung Supreme Court decision on pork barrel, wala na dapat pork barrel. yeah. Which, ang purpose niya, wala na dapat patronage through Yeah. the budget. Wala na political patronage through the budget. Yes. Pero ang laking lokohan kasi Mm-mm. meron pa rin. Sinong niloloko nila na wala ng pork Correct. barrel? Napaikutan lang yung batas. Timing lang. Dinaan nila sa technical definition. Mm-mm. At so, anong tingin niyo ho doon? Yung mas mahirap pa ngayon kasi, walang access ang citizen sa information. Tapos, meron pang state of disinformation. 'Di ba? Malakas yung state of disinformation. Kaya, pag tinanong ako, anong kaibahan ng corruption ngayon at corruption noon? I think yung state ng disinformation ngayon 'di ba? Look at the disinformation na kinalat nila na okay naman pala yung confidential funds. Kasi ang sabi nga ng COA, clean ang audit opinion. Ang tagal kong nag-isip doon pinag-isipan ko mabuti yun kasi on a technical alam kong ipaliwanag. Pero how do you laymanize that? Paano mo siya baryahin? Para makaintindi ng mga tao na hindi totoo yan, di ba? At mahalagang ipaliwanag mo yan. Kasi, mananalo yung tama, walang mali dun sa paggastos ng 125 or sa confidential funds. Kasi, clean ang audit opinion, di ba? So, ito yung kakaiba ngayon. Walang access ang citizen sa information. At the same time, grabe, pinupundahan ang disinformation. Kahit gobyerno, may mga trolls ng disinformation, di ba? Yeah. Kaya, Pero on the pork barrel nga, Oo. paano naman nangyari na may Supreme Court decision na dapat wala Binago yung nang pangalan. access to funds yung ating mga legislator. yeah. Pero wala man naniniwala doon. They're still dispensing with the funds. Oo. Kaya Like nga, they want kinwestiyon to. natin sa Supreme So, Court yung ano constitutional. Paano? I think dalawang levels yan. Kaya napaka-importante ng public education Para kasi more or less, yung mga politiko, nagre-respond din sa expectation sa mga mamamayan. Kaya sila puro EPAL projects kasi hindi sila maboboto kung hindi sila magiging EPAL, hindi nakita yung pangalan nila sa mga multiple purpose building na to. So, kailangan nating tandaan bilang mga mamamayan na kung legislators yan, ang trabaho niyan ay gumawa ng batas. So, kapag nakita niyo yung pagmumukha niyan, picturean nyo dahil illegal yung ginagawa niya kapag nag-post siya ng mukha niya sa project. Kasama tayo dapat Sa apat na doon. yon, dapat alam natin. Pati may media, information. sama mo. Yes, lahat na information. yun. Kaya at the minimum. Saka dapat may post-project monitoring. Alam, sasabihin ng mga kabayan natin, 3 na nga trabaho namin para lang mabuhay na maayos. Magbabantayin yung pa kami ng budget. Pagod na kami sa kakatrabaho. Dadagdagan niyo pa yung trabaho na. But may mga tao na, mga estudyante natin, kami mga teachers, mga concerned groups, sectoral, maaari nilang gawin yan. And I think yung pagkadismaya natin, just expressing our discontent, yung pagkagalit sa corruption is enough to put pressure sa gobyerno na seryosohan nyo naman to. Wag lang yung PR na isumbong. Mag-implement naman tayo ng mga tunay na polisiya. At ang pinag-uusapan natin, flood control pa lang. Wala pa tayo doon sa ibang projects. Yeah. Diba? Wala pa tayo doon sa farm-to-market roads. Yes. Nakadalasan nagiging farm-to-cockpit roads. O, diba? Oo, mga health So, centers. wala pa tayo Paggumawa doon. ng Mga health cockpit, centers. oo. Oo, diba? Tsaka yung mga asfalto tsaka mga semento na Exactly. natutunaw. Paulit-ulit. At bakit 3 million ang cost ng O kaya isang maayos pa yung classroom? kalsada, biglang babakbakin na. Di ba ma'am, 3 million daw ang cost per classroom pag DPWH ang Yes. gumawa. 1 million lang pag private sector. Alam mo, ito rin yung point dun sa independent oversight na inisip ko, dapat involve ang industry sa conversation. Totoo. Kasi, tingnan mo, Yung mga professional organizations. Oo. sasabihin ng gobyerno, ito yung cost. Sasabihin ng industry, hindi masyadong mababa naman yan for us But if we all agree na, okay, sa Region 1, ito ang halaga per square kilometer ng kalsada. Sa Region 2, then we have benchmarking. Then it will be easier para sa mga tao na nakatarp dyan. Gano'ng ba kahaba talaga to? Good luck. Yung Nung mga araw- contractor, alam nila lahat yan eh. Diba? Alam nila kung sinong pinaka-corrupt na munisipyo at syudad sa Metro Yes. Manila. But I'm not sure they will Kaya we have to participate kasi takot sila. hold them accountable too. Feeling ko kasi, kapag kasama sa conversation yung third party, taong bayan, civil society, kaharap mo yung industriya and government, kayong tatlo magkakaharap. We agree on this benchmarking. Pirmahan yan. Oo. Gawin natin yan. Para naalala Kasama ko, yung simbahan. di ba may ganyang, di ba may ganyang
may ganyang spirit yung 87 Constitution. Yes. The empowerment. Oo. May Yes. participation sana sa level ng Kaya local merong government. mga party list. Oo. Yeah. Empowerment. May lahat people's yung council at the level of the LGU. Wala. Yeah, hindi na i-implement, hindi na susunod. Hindi aware ang taong bayan na pwede nilang gawin. But may mga nakakausap ako, mga ibang community level individuals, halimbawa yung sa Barangay Bugo, sa Cagayan, sila yung binaha eh. Now, sila mismo, yung mga community members yung nag-organize, siningil yung barangay, na-realize nila itong mga projects na to walang consultation, napapa-reverse. Yun nga lang, hirap na hirap sila. Kailangan pa nilang sumulat kung kani-kanino hanggang sa national level. But it's there. Kaya ako, I make it a mission na i-inform yung mga tao na may ganitong facility, may ganito kayong karapatan, pwede nyo itong i-demand para lang maunawaan nila na, yun nga nasa constitution na yan, nasa local government code yan, nasa iba't ibang batas yan, hindi lang na-i-implement ng maayos. Kasi minsan, yung mga civil society participants, mga kumpare ni Mayor, diba? Kaibigan. May sagot ako, Tita Heidi, kung anong nangyari. Simula nung nagkaroon ng kaso sa pork barrel. Ano nangyari sa quality ng national leaders natin? Yun na nga. If they don't give importance sa issue ng korupsyon, wala silang credibility sa usapin ng good governance, then nag-i-erode ang mga institusyon. Kasi you have to set a good example eh. Kung hindi, pwede naman pala mangupit-ngupit dito, pwede naman pala yung ganyan-ganyan. Lalaki talaga. So yung tinatawag nating tone at the top. Ano yung tone at the top? Ano ang dating ng utos ng presidente? Di ba? Ano ang dating ng kanyang boses? Seryoso ba siya? Nung sinabi niyang mahiya naman kayo, dapat nga mahiya naman tayo, di ba? At may kredibilidad ba siya? Nasabihin yun. Sa palagay niyo po, sincere yung ating mga legislators sa pag-imbestiga dito sa mga kurakot projects when theoretically they could be involved? Pag tinanong po yung moral ascendancy, do you think they have that sa pag-imbestiga po nito mga proyektong nangyayari ngayon? Ako hindi. You know why? Kasi pinag-uugatan nga nito yung 2025 budget. Who's responsible for all the insertions sa 2025 budget? Specifically, who was the APRO chair? That was Zaldico. And Zaldico's company is in the top 15. Ba't hindi pinapatawag ng Congress? Papatawag nila. Kapag pinatawag nila at pinag-explain nila si Congressman Zaldico, baka maniwala pa ako. But I doubt, kasi ang tindi ng conflict of interest eh. So, ayun, inaaliw na naman yung taong bayan, but I don't think magkakaroon ng anything concrete na kakalabasan itong inisyatibo ng House mag-investigate. Ako ang tanong ko, bakit hindi mo nasimulan yung ethics committee? Kasi may malinaw na, di ba? May mga ethical na malinaw na kailangan tingnan. So sa halip na mag-imbestiga dito, mag-imbestiga muna doon sa mga ethical na malinaw. Na-research ko na nga yung mga contractors sa party list. Merong mga contractors sa tumakbo under party list. So, mangungontrata muna tayo bago tumakbo. Hindi. Pero yun yung matindi doon. May listahan ka na, Professor Magno? Yes. Nakita mo? Tingnan ko yung mga profile ng party list. Inisa-isa ko sino yung mga nanalo. Meron doon anak ng contractor mismo. Mga ganon. So, well, actually, baka naman daw for the interest of the Filipino people, para makatipid tayo. Kasi wala nang cut yung congressman. Kasi sila na yung congressman. Diretso na. Actually, yung mga bottom line dito, yung party list system, pork barrel. Ito yung context ng lahat ng ito. At saka yung reality na pagkatapos nating ipin down yung dito kina Diskaya, dito kina magpapalit lang ng construction firm yan. Magre-register ng panibago. Gagawa ng kung sino-sinong mga incorporators. Or may papalit. Incorporators lang, sila pa rin. Pero for the meantime siguro, kung seryoso yung presidente, kaya naman talagang kumbaga, ang tawag natin doon, ida-dry mo yung source of di ba? Ida-dry mo yung faucet. Dry the swamp. Ano ba yun? Oo. Ida-dry mo yung Drain the swamp. Oo. Suspend all contracts. We were investigating yung mga sheet files. Oo. Yun pala yung sabi nung insider source namin. Sa sheet files pa lang daw, 50% na yung pwede nilang i-save. Pwede nilang ibulsa. Grabe. Kasi meron palang configuration yun eh. Ma'am, na-investigate nyo ba yan?
Ito yung mga metal na nilalagay, binabaon nila as foundation. Tapos tinatanggal. Meron palang types yan, may U-type, may Z-type. Ito nga yung tinatawag nating embedded items. Yun ma'am. Since embedded na sila, hindi mo na makikita. So pwedeng short kasi 12 meters pala dapat yung standard ng DPWH for big rivers. For creeks, pwedeng mas mababa. Pwede na nilang dayain yung length pa lang. Tapos, meron palang configuration na tama para mas matibay. Minsan daw, ginagawa nilang straight line. So, by that alone, 50% na yung pwede nilang makurakot. Biro mo yun. Hindi mo pa pinag-isipan, simpleng-simple lang. Major disaster na mangyari. Bibigay na lahat magiging cause yung mga substandard infra projects ng government. Imagine pag nangyari yung big one, earthquake. Yeah. Nakita nyo ba yun? Merong slope protection na inepoxihan. So, merong dalawang parang comic actors na nakabarong sila, naka-shorts. Nagjo-joke-joke. Nag-joke nila yung slope protection na nag-crack, na nilagyan ng parang mighty band. Pero alam mo, hindi naman lahat doon ay nagko-connive eh. Meron dong matino, pero ayaw magsalita. So yun ang problema natin eh. Yung isang corrupt talaga na maitim ang puso, yung isa na hindi naman, pero hindi nagsasalita. Yun yung problema natin eh. Always, di ba? Same question I asked Mayor Magalong. May pag-asa ba tayo in the fight against kurakot or corruption? Hindi pwedeng mawala ng pag-asa. Dapat laging may pag-asa. Dahil patuloy din naman mangongolekta ng tax natin yung gobyerno. So habang kinukolektahan tayo ng tax ng gobyerno, hindi tayo dapat mag-give up sa pag-demand ng accountability at pag-exercise ng mga batayang karapatan natin bilang mga mamamayan. Kayo ma'am, battle-tested and weary na ba kayo? Ang lagi kong tanong, do we have a choice? May choice ba tayo magsabing wala ng pag-asa? Meron akong nakitang pag-asa. So ngayon din, nakikita ko na napakalakas ng paniningil ng mga kabataan. Nakita ko na merong mga individual na naghihimay, nagbabarya, na mga dati ay exclusively government na discussion. So sa akin tingin ko meron. Ang tanong ko lang, napakahaba ng kailangang panahon. Kasi parang ang nangyayari sa atin, magsisimula tayo, somewhere in between, bigla tayong bibitaw. And I think yung problema natin is paano isusustain. Katulad nung pork barrel, di ba? Nagkaroon ng pork barrel march, Tapos, nagkaroon ng Supreme Court decision, di ba? Tapos, bumalik na naman siya, di ba? And we are all asking, ano nangyari, di ba? Kasi parang nakatulog tayo ng mga previous administrations. Napakataas ng level of non-compliance, di ba? Nagulat nga ako, malami ng local government ang hindi nagsasubmit ng financial reports, ng financial statements, ha? So, kapag nakita natin ito, nakakalungkot, lumalaki yung usapin ng korupsyon, pero ang naiisip ko, hindi naman yan pwedeng sukuan. Kasi ang ibig sabihin, the very fact na pinag-uusapan natin yan, the very fact na maraming gustong makisangkot, ang ibig sabihin, may pag-asa.